Bago matapos ang Great Tribulation, magkakaroon muli ng rapture. Ang grupong mara-rapture bago matapos ang Great Tribulation ay binubuo ng dalawang grupo. Una, ang mga namatay na mananampalataya at mga banal. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga banal at mananampalatayang namatay throughout the generations, kabilang ang mga namatay na mga mananampalataya sa panahon ng Great Tribulation. Pangalawa, ang mga buhay na mananampalataya. Ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya na naiwan sa lupa, dumaan sa Great Tribulation at nakaligtas sa loob ng 3.5 years of Great Tribulation. Sila ay mara-rapture at dadalhin sa himpapawid sa ulap kung saan naroon ang Panginoong Hesus sa panahong iyon. Ngayon ay bumalik naman tayo sa mga pangyayari sa lupa. Ang Great Tribulation ay magwawakas kapag naibuhos na ang 7 mangkok o 7 bowls. Ano nga ba ang 7 mangkok na binabanggit sa Book of Revelation? Ang mga mangkok ay naglalaman ng puot ng Diyos. Yaon ay ang paghahatol ng Diyos sa mga tao sa lupa. Ito ay tinawag din na huling salot dahil nga sa pinsala na idudulot nito sa lupa at sa mga tao na nakatira sa lupa. Revelation 16:1, "And I heard a loud voice out of the temple, saying to the 7 angels, Go and pour out the 7 bowls of the fury of God into the earth." At ibinuhos ng unang anghel ang unang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakamatay na sugat ang mga tao na nagre-rebelde sa Diyos. Sila ang mga tao na may tatak ni Antichrist. Yaon ay ang mga tao na sumasamba kay Antichrist. At ibinuhos ng anghel ang pangalawang mangkok sa dagat. Naging dugo ang tubig sa dagat. At ang lahat ng hayop na nasa dagat ay namatay. Ang dagat na tinutukoy dito ay ang Mediterranean Sea. At ibinuhos ng anghel ang pangatlong mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang tubig ng mga ito ay naging dugo. At ibinuhos ng anghel ang ika-4 na mangkok sa araw. Sa pamamagitan ng init ng araw ay nasunog ang mga tao. At nang masunog ang mga tao, nagalit sila sa Diyos at sinumpa ang Diyos. At sila ay hindi pa rin nagsisi. Ang mga tao dito ay tumutukoy sa tao na tagasunod o sa mga tao na sumusunod kay Antichrist. At ibinuhos ng anghel ang ika-5 mangkok sa luklukan ni Antichrist. Nagdilim ang kaharian ni Antichrist at nginatngat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa paghihirap. Bilang resulta, hindi pa rin sila nagsisi at sinumpa pa nila ang Diyos dahil sa kanilang paghihirap. At ibinuhos ng anghel ang ika-6 na mangkok sa River Euphrates. Natuyo ang tubig nito upang maihanda ang dadaanan ng mga hari na magmumula sa silangan. Ang mga hukbo mula sa hilaga, kanluran at silangan ay titipunin para sa isang malaking digmaan sa Armageddon. At ibinuhos ng ika-7 anghel ang huling mangkok sa hangin. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyari buhat sa pasimula. Ito ay isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Ang Jerusalem ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga bayan ng mga bansa ay naguho. At ang city of Rome bilang ang material Babylon ay nawasak. At tumakas ang bawat pulo. At ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At umulan din ng malaking yelo. Bawat yelo ay may bigat na 100 pounds. Kung nakapaglaro ka na ng bowling at nakabuhat ka na ng bola ng bowling, ang mga yelo na binabanggit dito ay mas mabigat pa ng 5 beses sa bola ng bowling. Ang mga yelong ito ay lumagapak sa mga tao buhat sa langit at sinumpa ulit ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ito. In the midst of the downpour of this great hail, those in the empire of Antichrist will continue to blaspheme God. This proves that they have no intention to repent. Rather, they will fight against God to the end. Lahat ng mga paghahatol at mga pangyayari na pinakita dito
ay ang tugon ng Diyos sa panalangin ng mga martyrs. Ang mga martyrs ay ang mga mananampalataya na namatay alang-alang sa Panginoon. Initially, ang panalangin ng mga martyrs ay panalangin ng pagpapatawad para sa mga umuusig sa kanila. Sinabi pa ni Stephen sa kanyang panalangin habang siya ay binabato ng mga umusig sa kanya, "Lord, do not hold this sin against them." Ngunit sa katapusan ng panahong ito, magkakaroon ng pagbabago. Revelation 6:10, "At sila ay sumigaw ng may malakas na tinig, Hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo ba hatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" Ngayon, bakit nagbago ang kanilang panalangin? Mula sa panalangin ng pagpapatawad tungo sa panalangin ng paghahatol at paghiganti. Ito ay nagbago dahil nagbago na ang panahon. Ngayon, tayo ay nasa panahon ng biyaya or age of grace. Napakarami ng mga makasalanan. They are opposing God and insulting God. Nilikha ng Diyos ang napakagandang mundo para tiran ng tao. Subalit, kaunti lamang ang nagpapasalamat sa Diyos. Maraming tao ang hindi naniniwala sa pag-iral ng Diyos. Kinukutya, sinusumpa, at nilalapastangan nila ang Diyos. God has been tolerant and long-suffering. Subalit sa pagtatapos ng panahon na ito, ang pagtitiis ng Diyos ay magiginang paghahatol.